ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maingay nga na pumunta ang mga kaibigan nitong si Gabo sa bahay ni Mang Rudy para hanapin ang kanilang kaibigan. Sinabi ngayon ng kanyang kaibigan kung totoo ba na siya ang tumulong doon sa lalaking reporter na binabanggit ang kanyang pangalan. Tumango si Gabo, kaya naman tuwang-tuwa si Mang Rudy dahil hindi niya lubos maisip na totoo nga pa talaga ang sinabi ni Gabo noong araw na iyon na natgasgasan ang naturang sasakyan. Ganun pa man ay tila napahiya ito si Aling Betchay sa pag-aakala na kabulastugan lang ang alam nitong si Gabo at nakuha pa nito magsinungaling para masolo ang pera. Kaya naman binigay muli ni Gabo ang pera at sinabing hindi niya umano ito nagastos. Sinadya umanong tipirin ni Gabo ang pera dahil alam niya na mas kailangan ng kanyang ama ang maintenance at gamot para sa patuloy na pagpapagaling nito sa operasyon. Kaya naman hindi na rin nagawa pa ni Mang Rudy na pigilan ng anak dahil sa desisyon din nito. Kaya naman nagpapasalamat si Mang Rudy dahil tamang desisyon ang pinili nito. Ganun pa man ay dito na lamang sinabi ni Gabo na yun talaga ang mga dahilan kung bakit siya natagalan. Sa kabilang banda naman, hindi nga maisip nitong si Gabo ang nangyari sa kanyang ina. Paulit-ulit pa rin itong bumabalik sa kanyang panaginip. Kaya naman napilitan na si Gabo na tanungin ang kanyang ama kung sino nga ba talaga ang lalaking pumaslang sa kanyang ina. Kaya dahil sa tindi rin ng awa nitong si Rudy. Kaya naman sinabi nga ni Rudy na ang dati niyang kasamahan sa pagmimina ay isa umanong mga pulis. Sinubukan umano niya na hukayin ng hukayin ngunit nawalan nga ng pasensya ang dalawang ito na si Mariano at Ricardo. Kaya naman nang marinig ito ni Gabo ay agad na siyang umalis. Hindi na rin siya nagpapigil pa sa ama. Dumiretso siya sa isang bar at doon nga nag-inom at pinag-iisipan kung ano ang kanyang mga susunod na hakbang. Kaya naman dito ay pumunta nga si Gabo kay Paps para humiling ng tulong. Alam kasi nitong si Gabo na matutulungan siya ni Paps lalo pat malakas nga ang impluwensya nito. Kaya naman tinanong ni Paps kung kilala nga ba nito ang pangalan ng lalaking tinutukoy na dumali sa kanyang ina. Kaya binanggit na nitong si Gabo itong si Mariano Zafra at Ricardo Jacinto. Hindi nga makapaniwala itong si Paps dahil ang mga nabanggit nitong si Gabo ay talaga namang mga bigatin sa industriya at meron ngang kapit ito sa itaas. Kaya paalala nitong si Paps na dapat umano'y pag-isipan ni Gabo ito dahil ang mga taong binabanggit ng binata ay hindi umano mga ordinaryo. Kaya naman agad-agad sinabi nitong at tinanong ni Gabo kung kilala ba ni Paps. Kaya naman napatango itong si Gabo at sinabing kilala niya ang dalawang ito. Kaya naman mainam kung paghahandaan ito ni Gabo. Malaki din umano ang atraso nitong si Ricardo Jacinto sa kanya. Dahil sa nung ito ay namumuno pa lamang bilang general na pulis, ay saksakan umano ito ng kayabangan at wala nga itong inuurungan. Malaking pera rin ang nawala kay Paps dahil sa panggigipit umano nitong si Ricardo Jacinto. Ganun pa man ay hindi na nga raw ito general ngayon at retiro na. Ngunit itong si Mariano Zafra ay alam na alam pa rin ni Paps na talagang namamayagpag pa rin ito sapagkat isa umano itong mga sindikato na nagkukunwaring mga business owner sa mga naturang lugar sa Tondo.